Hello guys! Kumusta? Isa ka ba sa naka-order ng Starlink refurbished Gen 2 sa Data Lake via Lazada? Congrats sa'yo, naka-discount ka. Pero ang problem, nung i-activate muna. Nagulat ka kasi na-expect mo 2,700 lang ang babayaran mo pag i-activate sa residential. Pero nakita mo may lumabas na congestion charge sa checkout page. Ang big question mo, ano itong additional fee na worth of 5,600 pesos, which is worth 2 months monthly bill sa residential plan. May sukli pang 200 pesos. Ang congestion charge based sa information na binigay ni Starlink ay ito. Due to network congestion in your area, there is an additional one-time charge to purchase Starlink residential services. Our intention is to no longer charge this fee to new customers as soon as network capacity improves. Ano ba ang simpleng paliwanag nito? Tara try natin i-explain in a simple way. Ituro ko din sa inyo how to avoid congestion charge at paano magbayad ng monthly bill dito sa bagong design ng Starlink My Account. Tara simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Masingit ko lang po if featured ko lang tong solid client ko. Tuloy pa din ang order kahit may congestion charge. Thanks po sa tiwala. Dito kasi sa pag-process ko ng order sa mga client ko, direct lagi yun sa details ni client. From name, email, mobile number at shipping address. Kaya worry-free sila at sure sila na may 1-year warranty ang Starlink nila. Lalo na at under sa name nila ang Starlink account. Dito naman sa checkout part, syempre card details ko ang ginagamit ko. Para sure ako na mag-success ang transaction. May mga cases kasi na kahit na-deduct na sa card nila, di pa rin success ang order, like hindi nag-redirect dito sa order confirmed page, or walang email na na-receive tulad nito. Dito kasi sa email ng Starlink, dyan tayo makakapag-set ng password ng Starlink account. Gaya nito, iset ko na ang password ng account ni client. Pagka-submit mo nito, mag-redirect na ito sa Starlink My Account, kung mapapansin nyo. Bago na ang layout or design ng Starlink My Account compare sa previous contents ko. Don't worry guys, itour ko kayo para hindi kayo maligaw. Dito sa home makikita nyo if may bill na kayo. Dahil new order pa lang tayo, 0 pa siya. Then para makita nyo details ng Starlink hardware nyo, andito siya sa subscriptions page. Pwede mo itong i-click or itong nasa side menu. Ito ang makikita mo. If madami kang Starlink dito, yun lalabas. Up to 10 Starlink hardware naman per account. Then itong add subscription button. Dito pag gusto mo mag-order ng new Starlink hardware, lalagay mo lang service address dito, then pipili ka if roam or residential, which is subject for availability. Back tayo sa subscriptions page. I-check natin yung details ng subscription natin. Dito mo makikita yung service plan. I-click mo lang ang manage button if mag-switch ka sa ibang service plan. Ito kasi new order kaya wala pang ibang option. Di pa po na-receive ni client yung hardware. Then, dito naman sa service location, dito mo iset yung service address ng paglalagyan ng Starlink nyo. Pwede nyo i-move yung dot sa map para baguhin ng location. Every move nyo kasi may corresponding coordinates yan sa map. Pwede din direct nyo na lang i-paste ang plus code address dito then check availability. For demo purposes, ganito siya. Then saka nyo na i-confirm if yun talaga address na paglalagayan nyo. Mas close sa location, mas stable ang internet connection based sa experience ko. Ganun lang po kasimple. Then, dito sa devices section, dito lalabas yung hardware details. Wala pa tayong data kasi new order po, di pa na-deliver. Pero ganito siya. Diyan nyo makikita ang kit number or serial number ng dish at router nyo. Pwede nyo din i-reboot, stow, or transfer of ownership. Dito naman sa router, pwede nyo i-bypass mode. Check naman natin ang orders page. Siyempre, dito nyo makikita ang details ng order like tracking number, estimated delivery date, at status. Then dito sa order summary, makikita nyo nagbayad tayo ng congestion charge. Ano nga ba ang congestion charge? Ang explanation ko is base sa mga na-research ko. First, congested na ang Starlink network.
Siguro na-experience nyo na yon, biglang slow ng speed ng Starlink. Like from 200 Mbps naging below 80 Mbps na lang. Lalo na pag peak hours, 8 a.m. to 9 p.m., which is resulting to unstable internet connection. Ang tanong nyo, bakit ganun? Unstable na nga ang internet connection, mag-additional fee pa ang Starlink instead, babaan ang service fee. Sa tingin ko, ganito yon. Gusto nila bawasan or ilimit muna ang additional users na nakasubscribe sa residential plan. Dahil doon, magkakaroon sila ng enough time to stabilize yung Starlink network. Ang tanong nyo naman, paano nila ma-stabilize yung Starlink network? Simple lang ang sagot dyan, sa pamamagitan ng pag-deploy ng additional Starlink satellites sa outer space. Ito kasi ang current stats. How many Starlink satellites are in orbit? As of February 27, 2025, there are 7,086 Starlink satellites in orbit, of which 7,052 are working, according to astronomer Jonathan McDowell, who tracks the constellation on his website. Kasi noong January 2025, 120 SpaceX Starlink satellites re-entered Earth's atmosphere, disintegrating as they burned up during re-entry. Meaning, nabawasan yung working Starlink satellites. Ang sa tingin ko, yung makolek nilang fee sa congestion charge. Additional funds ni SpaceX yun para mag-develop and deploy ng additional Starlink satellites sa outer space. Next, one-time payment lang po ito. Next month, 2,700 na po ang monthly nyo. Next, ang congestion charge ay applicable lang sa mag-activate or subscribe sa residential plan. Same sa new order ng residential sa Starlink website. Next, how to avoid congestion charge. Simple lang. Subscribe to Roam or Mobile Regional. There is no congestion charge on Roam or Mobile Regional for new order or activation. For sure, ang next question mo, pwede ba akong mag-switch from Roam to residential? Yes, anytime you can switch. The problem on residential is it is subject for availability. Meaning, pag-check nyo sa Starlink map, pag dark blue na ang color sa area nyo, like dito sa Luzon area, sold out na ang nakalagay. Meaning, wala nang residential plan slot from Tarlac to Lucena City. No choice po kayo kundi mag-roam or mobile regional muna, which is 4,100 ang monthly. Wait nyo na lang po magka-slot ng residential plan if nasa area kayo ng sold out. Pwede nyo din i-check sa Starlink app nyo or account nyo if may residential plan na. Last, not too sure pa if may congestion charge pa din if mag-switch tayo from Roam to residential service plan. Pa-comment naman po if na-try nyo na. No chance ko pa kasing matry. Baka kasi mawala slot ko sa residential if mag-switch ako sa Roam. Thanks in advance po sa mag-share ng information base sa experience nyo. Sa settings page naman, dito pwede nating i-change ang shipping address, email, mobile number except sa name ng account. Pwede din tayo mag-add ng user, like for new admin, technical, at billing role. Ito yung explanation ng accessibility nila. For admin, full functionality of Starlink website plus the ability to edit roles. Each account must have at least one admin. For billing, ability to make changes on billing and shop tabs like make payments, update payment information, view invoices and account balance, order via Starlink Shop. For billing read only, ability to view billing and shop tabs but not make changes. For technical, ability to make changes on dashboard and service line pages like troubleshoot and take actions on your hardware and service, manage service lines, take actions on the terminal and router, including reboot, stow, configure your Starlink, add, remove Starlink, and change service plan. For technical read-only, ability to view dashboard and service line pages, but not make changes. Mga client ko po kasi always admin, kaya sila ang may full control sa account nila. No need ng ibang tao para mag-manage ng account nila, unless need nila help ko sa monthly billing, troubleshooting at pag-claim ng warranty. Kaya kahit pagbayad ng monthly, pwede nilang gawin. Speaking of pagbayad, punta na tayo sa billing page. Dito naman syempre makikita nyo ang balance due, billing cycle at payment method. Dito sa payment method,
if wala pa silang Maya virtual card, that is the time na ako muna nag-process ng monthly billing nila. Or kaya may issue ang card nila sa pagbayad ng due amount sa Starlink. If may issue ka sa pagbayad ng monthly bill kay Starlink, message lang sa personal FB Messenger ko. Itong may blue badge po. Yung link po nasa description na din. Ganito lang po ako mag-process ng Starlink billing. Napaka-smooth. Alam yan ng mga clients ko. Message lang po if need help. Like Starlink order at Starlink activation. Thanks po. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.